Ito po yung bomb shelter po. Bomb shelter. Yes, po. Ay, so ibig sabihin, merong underground dyan? Yes po. So guys, ito nagka-camping din pala si General, oh. Ayan, makikita natin dito yung ano niya, lutuan. Dito. Ito naman po, ang tawag po dito is Aguirre Sword. Agile? Aguirre. May pintuan pala dito. Opo. Hindi lang po halata. Tapos, dito na po yung parang pinaka-historic part nung bahay. Kasi dito na ba yun, yung Opo. Winagayway? Unang Winagayway ang watawat ng Pilipinas. Grabe guys, hindi ko akalain na makakapunta ako dito. Yan, oh. Ang Kawit ay isang bayan sa lalawigan ng Cavite na tinaguriang lugar kung saan sinilang ang kalayaan ng bansa. Isa ito sa mga lugar na may malalim na koneksyon sa ating kasaysayan. Ang Aguinaldo Shrine na matatagpuan sa Kawit isang mahalagang pook na makasaysayan. At ito ang naging tahanan ni General Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Ang bahay na ito ay unang itinayo noong 1845 at kalaunan na inayos at pinalawak paglipas ng panahon. Makikita sa loob ang iba't ibang silid na ginamit ni Aguinaldo at ng kanyang pamilya na may mga lumang kasangkapan, gamit sa bahay at personal na bagay na nagpapakita kung paano sila namuhay noong ika-19 na siglo. At sa loob ng bahay, matutuklasan din ang mga lihim na lagusan at nakatagong daanan. Ginagamit ang mga ito noon upang mapanatiling ligtas si Aguinaldo sa gitna ng digmaan. Makikita rin dito ang mga lumang dokumento, litrato at kagamitan na may kaugnayan sa revolusyon. Kabilang dito ang mga alaala ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. At sa bawat sulok ng bahay, mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan, mga kwento ng tapang, sakripisyo at pag-asa. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Kawit, Cavite. Bali, papasok na tayo doon sa may loob ng entrance. Bali, yung pinaka-entrance dito sa may Aguinaldo Shrine, dito. Pero kung makikita natin dito sa may labas, may mga kanyon pa doon. Napakalawak pala nito, no? So, may kausap na rin tayo doon sa may loob at nagpa-register tayo. At ito yung papasok sa mismong loob ng Aguinaldo Shrine. Ayun, ma'am. Hello. Hello Opo, po. magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ayun po. Opo. Mabuhay po, maligayang pagdating sa damba ng Emilio Aguinaldo. Ayun, oo. Ma'am, pakilala po muna kay ma'am. Ang Christine po. Si Ma'am Christine. Opo. OJT po dito sa... OJT po kayo dito, opo. Bali, si Ma'am Christine ang magtutour sa atin dito sa may ground floor. Ito yung, ano ba yung makikita natin dito, ma'am? About po mostly siya sa history po na. History, oo. Po. Sa una po yung buhay po ni Emilio Aguinaldo and may ibang history po about that. Okay. Sige ma'am, ano po, short history lang po tungkol po dito sa bahay ni, Ito pong bahay ni General Aguinaldo is 181 years na po. 181 years. 181 na po. So, yung unang bahay po nila is 1845 po tinayo. Nipahat pa lang po yun. Hindi pa siya ganito? Di ba po siya ganito? So, nagkaroon po ng renovation after 4 years, 1849 po. Naging bahay na bato na po siya. Tapos, noong 1920s po, nagkaroon ng major renovation. 1920s So, na siya 1920s. na-restore. Yun. Okay. So, yun yung pinaka parang history ng bahay, no? Yes. So, dati nipahat lang pala ito. Yes po. Pero ngayon, napakalaki na niya, ma'am, no? Yes po, malaki po So, tara ma'am, explore natin yung loob. So, nandito po tayo ngayon sa first floor po ng bahay. Ah. So, ang tawag po dito, ang tawag po ito is silong. Silong. Silong po. So, garahe po nila to dati. Okay. Dito po sila nag-iimbak ng mga grains po nila, mga ano po nila, pananim, ganun. So, wala pa pong wala pa pong tiles. Wala pang tiles yung dati. Apo, Oo. ano pa lang po yan, lupa. Pero ngayon meron ng no? Apo, na- ito po is galing vegan. Vegan tiles po. Vegan. Yes po. Galing mismo sa vegan? Yes. Sa Ilocos? Yes po. Wow. Ito pong tiles na to and yung ang tawag dito, bowling alley po natin. Tsaka yung swimming pool po natin, yung inside swimming pool po natin is 1920s na po din siya. 1920s na Naidagdag. nandito. Yes po. Yung bowling man, saan po yun? Nakikita? Ay, Ito dito ba? sa may gilid. Original po lahat yun since nung 1920s po. Pati po Ay, yung wow. bowling pin po. May bowling nga, oh. Yes po. So, ibig sabihin, ang ni General Emilio Aguinaldo, ma'am, is bowling. Yes po. Parang mahilig din po siya sa chess. May rin sa chess, tsaka yung major niya is bowling. Yes po. Social pala si General, ano? So, may bowling siya sa bahay niya. Oo, may bowling sa bahay. Guys, ito makikita natin dito. Yan, ituturo ko lang kayo. Napakahaba nung bowling. Hanggang doon. At hanggang doon sa may dulo. Yun yung mga parang pamato, ma'am? Nandun doon sa may dulo. So, ito yung pinaka-bowling niya.
Hanggang Bali, doon. dalawa po sila. Oo, kabilaan. Yes po. Kabilaan pala siya. So, dito ma'am, ano po makikita Ano natin? naman po yung personal effects ni General Aguinaldo po. Kasama po yan nung dinonate niya yung bahay sa Philippine government po 1 year bago siya mamatay. Okay, ibig sabihin, dinonate niya po itong bahay 1 year Bago po siya mamatay. before siya mamatay. So, ito po yung mga gamit niya. Yes po, mga gamit niya po. So guys, ito yung mga gamit ni General Emilio Aguinaldo. Original po ito, ma'am? Yes po, lahat po yan. Wow. So, ibig sabihin ito yung mga saksi. Yes. Oo. Sa mga Yung legacy ni maliit na barrel na po yan is pen po yan. Ito, Yung ballpen. miniature rifle po. Yes po. Pencil. Ito po, ballpen po iyon. Yes po. Tapos yung telescope. Yes po. Ito, ma'am, yung kanyang Wallet wallet. niya po. Grabe, no? So, ibig sabihin talaga na-preserve po ito, no? Opo. So yun guys, na-preserve pala lahat ng mga gamit ni General Emilio Aguinaldo. Kahit yung mga kanyang bota, no, nandito sa may baba. Yan, kung makikita natin. So, ito lang po yung buhay niya po. Yung buhay ni Yes po. General So, Emilio birthday niya Aguinaldo. po is March 22. Kaka-birthday niya lang po. 1869 po siya pinanganak. 1869, Yes. March 22. Yes po. Mm-mm. So, yung Magdalo po na name, Mm-mm. yung pangalan po nila dito, is inspired po yun sa Saint Mary Magdalene po. Saint Mary Magdalene. Yung Ano po yung patron Saint po. Mary? Simbahan po dito? Yung Saint Magdalene, yung patron po ng Kawit. Patron ng Kawit. Ito guys, ang patron ng Kawit si Saint Mary Magdalene. Kasi dun sa Pililya kasi meron din Saint Mary Magdalene. Yes So meron po. din pala dito sa Meron. ano. Meron Oo. din po dito. So, ayan po. Ano po siya? Anak po siya ni Carlos Aguinaldo and in Trinidad Fanny po. Okay. Family. Ang pamilya Aguinaldo, anak siya ni Carlos Aguinaldo and then Trinidad Fami. Yes po. So, Okay. ano po sila? Bunso po siya sa magkakapatid. Bunso sa magkakapatid. Dati po, lahat po ng bunso is sa kanila po ipapamana. Mm-mm. Lahat ng ari-arian din po nila. Oo. So, sa kanya po binamana lahat. Sa kanya lahat. Po. Nung namatay po yung tatay niya, kailangan niya po huminto ng pag-aaral para tulungan yung nanay niya. Mm-mm. Kasi nga po sa kanya po, bunso po siya, sa kanya po ipapamana yung mga ari-arian po nila. And Ibig business po sabihin, nila. Oo. Ibig sabihin, ano ba sila? Mayaman na sila Yung dati. parents po kasi nila is yung umuupa po sa mga Spanish po ng lupa. Okay. Para po sa business po nila. May business na po sila. And nagtitrade na po sila. Meron po silang paraw. Paraw. Ito yung paraw. Yes po. Tapos Okay. nagtitrade na po sila sa mga island po dito sa Philippines. So, ibig sabihin talaga negosyante pala May- sila, no? opo, negosyante. Oo, may kaya. Yes po. Okay. So, naging ano din po siya, naging kabisera de barangay po siya. Kabisera di barangay. Ano ibig sabihin nun, ma'am? Barangay captain. Barangay captain siya dito nung araw. So, yan guys, ang dami natin natutunan Yes ngayon. po, naging mason din po siya and then later sumanib po siya sa Katipunan. Mason tsaka naging katipunan. Sa Oo. Katipunan. So talagang bayani talaga si Yes. General Dito Emilio po Aguinaldo, tayo. no? Yes So yun po. guys, sinatur pa tayo ni ma'am dito. Dito sa may pinakababa, no? At dito makikita natin. Itong diorama naman po na to, ito po yung labanan sa Binakayan. So, it was led by General Emilio Aguinaldo. And dito na po siya na acknowledge, na recognize ng isang general. Kasi po ito Okay. yung first major victory po nilaban sa mga, laban sa mga Kastila. So ito yung parang presentation. Yes po yan po. Grabe, no? Talagang merong presentation. Yung Binakayan, ma'am, saan po yan? Dito pa rin ba yan? Sa Kawit? Malapit lang po dito. Malapit lang dito. Sa Binakayan. Binakayan. Yan guys, labanan sa Binakayan. November 8 hanggang 10, 1896. So ito yung representation ng ito yung diorama, no, na pinapakita doon sa labanan. Ayan. So dito siya na ma'am na-recognize as a general ba? Opo, as a general. General. Okay. And Saan ito tayo? naman po yung ang labanan sa Sapote. Ang labanan sa Sapote. Opo, alam niyo po kung alam niyo po yung tulay sa Sapote, yung sinira po nila. Ito po yung, ito po yung itsura. Yan po yun. Ito, oo. Sinira po nila yung ganito po. So, ibig Yung sabihin, oo. sinira po nila yung part ng tulay. Tapos para po pagdaan ng mga Spanish, is malaglag po sila sa tulay.
So, ibig sabihin, ito parang sinira ng Yes nilagay po, nila. Parang, nilagyan lang po. para hindi lang makatawid yung mga Opo. Tapos Kastila yun na po yung representation. dito Yun sa po may yung- kabila. Yan po yung picture na Oo. yun. Nalaglag na po yung mga... Yun lang guys, hindi natin malapitan kasi medyo malayo, no? Pero ito yung painting ng labanan sa May Zapote. February 17, 1897. Ayan. Yes po. Yung si General Adalberto Evangelista po. Siya po yung gumawa ng trenches ni Aguinaldo. Okay. Ano po pangalan, ma'am? Si, kalimutan ko, Adalberto Evangelista. Edelberto Evangelista ang gumawa. Mm-mm. Opo. Kaso po namatay siya dito sa labanan ng Zapote. Mm-mm. Okay. Natamaan po siya ng bala sa ulo. Okay. Sige, ma'am. Saan po tayo? Dito. Ito naman po, ang tawag po dito is Aguirre Sword. Agile? Aguirre. Aguirre sword. So, Okay. hindi po talaga siya kay General Aguinaldo. Mm-mm. So, during Battle of Imus po, nalaglag po ito ng isang Spanish general na si Ernesto Aguirre. Okay. So, si General Aguinaldo po mismo yung nakapulot. Tapos, kinanya na po. Kinanya niya na po. Tapos, yung handguard po kasi siya na nagpagawa nun. So, ibig sabihin, ma'am, ito original ba to? Yes po, original. Original. So, ibig sabihin talaga nahawakan ni ano to? Po, siya na din po nagpagawa ng lalagyan po niyan. Ay, grabe, no? So, parang meant to be po na mabasa kanya tong sword. Kasi po may naka-engrave po dyan na 1869, which is yung name po ng, which is yung year po ng, panganakan niya. 1869. So, ibig sabihin, tinadhana sa kanya Parang to. tinadhana po sa kanya talaga na malaglag yung sword. Oo, ang galing ano, parang nagtugma yung no. Opo. So yun, kinilabutan naman ako dito sa sa original pala yan, Opo, ma'am, no? original. Oo. Ito Sige, naman ma'am. po yung panunumpa ni Emilio Aguinaldo at ni Mariano Trias sa stanza po nung nanalo sila sa Tejeros Convention. Ito, ang representation nito, ma'am, is nanumpa na sila. Opo. Okay. Si General Aguinaldo po bilang presidente at si Mariano Trias po bilang vice president. Okay. So, presidente si General Emilio Aguinaldo, and then vice president niya po is sino po? Si Mariano Trias po. Mariano Trias. Okay. Sige, Ito ma'am. naman po. Mm. Ito po yung bomb shelter po. Ano po ito, ma'am? Bomb shelter. Bomb shelter. Yes, sir. Ano pong, to, ma'am? Lagusan ba to? Yung entrance niya po is nasa dining area po nila sa taas. Ay, so ibig sabihin, merong underground dyan? Yes po. So, pag may gera po or Diyan kailangan sila. po magtago, dito po sila nagtatago. Ay, wow. Tapos May kung ganun makikita pala niyo po dito, ah. dito, ano na? may parang butas po doon. Ay, oo nga. Tingnan Ang natin. sabi po kasi doon is yan po yung daan papunta sa simbahan ng St. Mary Magdalene po. Pero hindi po kasi siya napatunayan kasi po nung dinonate to, bahay is bumagsak na po yung, natabunan na po siya ng Natabunan na lupa. yung tunnel. Opo, Oo. kaso po hindi na din po siya hinukay kasi malambot daw po yung lupa. So Oo. baka po gumuho yung nasa ibabaw. Sayang pero kung yun, ang layo kasi doon yung simbahan, di ba? Ang layo pala ng hukay. May, Tsaka possible baka na rin siya sarado kasi marami nang inayos sa kalsada no? Oo. Oo. So yan guys, ito yung passage na tunnel papunta doon daw sa may sa may simbahan. Ayan. Ayan Ayan yung pinaka passage. So sarado na raw to, sabi ni Ma'am Christine, is bomb shelter. Yan ang tawag. yes po. Bomb shelter, no? Opo. Oo. So Ito taguan naman pala po nila, yung- no? Yes po. Ito po yung mga medals niya po and yung cufflinks niya po and pins. Okay. Mga inano sa kanya Yes. sa pagka-general niya. Yes po. Mm. Ito naman po mga medallions and mga paper amulets. Pero hindi po kasi sa kanya yan. So, naging prominent na lang po kasi siya sa culture ng Cavite po. Then dito ma'am, may watawat Ito po yung design po yan. Yung watawat po is design ni Emilio Aguinaldo. Siya rin po nag-design. Siya nag-design po niyan. Ngayon ko lang nalaman Siya po yung nag-design. So, yan po yung nakalagay sa office niya po dati. During po nung presidency niya. So ibig sabihin ma'am, siya pala nag-design ng Siya po natin, no? nag-design po. So guys, may nalaman na naman tayo Yes si po. General Emilio Aguinaldo pala yung nag-design ng ating Philippine flag. Ayan. Pero hindi ito yung original, ma'am, no? Hindi po. Alam ko Hindi. po hindi ko po alam kung Baguio ba yun.
Hindi niyo po, Yung pinaka kung nasaan. original. Oo. Wala. Ang galing ano. Yes po. Mm. Ito po tayo. Ito naman po yung ano niya, life size Ano po? portrait niya. Life size Ay, portrait. Ito yung pinaka, ano niya, Yes po. pinakatangkad pala niya, no? Ano lang po ba siya? 5'3" lang po siya. 5'3"? Opo. So medyo maliit pala si Maliit General, lang po ano? siya. Oo. So ito yung pinaka actual na picture niya. Yes po. Yung taas niya. Ayan. And ito naman po yung mga books na naisulat niya. Nagsusulat din po siya Yes, ng mga books. Memoirs of Revolution. Yes po. Then, mga gunita ng himagsikan. Tapos dito naman, ano True to? version of Philippine Revolution po. Galing ano? Apo. Ang dami niyang legacy, no? Ay, ma'am. Dito naman po tayo sa isang. So, ito naman pong writing desk na to is sa anak niya pong babae na si Maria. Sa anak po niya na babae itong ano na to. Apo. Ay, so ibig sabihin ito talagang original. Apo, original. Okay. So, dinonate na rin po ito ng pamilya. Yes po, lahat po ng nandito po, dinonate na po. Yes po. So, ibig sabihin, ito yung makakapagkwento pala, no? Kung nakakapagsalita lang po sa Oo, nakakapagsalita lang itong writing desk na to. Pero yung writing desk niya, ma'am, no? Talagang mabusisi, ano? Pwede bang mahawakan yan? Hindi na? Hindi po, hindi Hindi na po. pwede hawakan, no? Yan guys, tuturo na lang natin, no? Yung writing desk, no? Mabusisi yung paggagawa ng cabinet. Pati dito sa ilalim. Yung kahoy na yan, ma'am, siguro mga nara, no? Opo, ipil, ganun. Ipil tsaka nara. Ito naman po yung mga personal effects naman po ng mga revolutionaries po natin. Personal Effects po. Effects. Mga personal Okay. na bagay po nila. Yung compass po is kay General Emilio Aguinaldo po. Ito po. Ay, ang compass ginagamit niya rin dati. Opo. Yung spurs po, ito pong spurs na to is kay Gregorio del Pilar. Gregorio Yes, del Gregorio Pilar. del Pilar. Yung coat po is kay Alejandro Paterno po. Alejandro Paterno. Puro mga bayani pala, no? Yes po. Yan po yung mga ano po nila. Puro bayani pala talaga yung mga ano. No? Yes po, mga Ito yung personal coat, effects po nila. Kay Gregorio, ano po ito, ma'am? Kay Gregorio del Pilar. Del Pilar. Oh, malaking tao siguro. Ay, coat po, hindi po. Ang kay Gregorio, yung spurs po kay Gregorio ito. del Kay Pilar. Gregorio. Kay Alejandro Paterno. Alejandro Paterno. Malaking tao si Alejandro Paterno. Ano? Tapos may baril pa doon, ano? Ayan po, pistol po kay General Tainio. Okay. General Severino Tainio. Tainio. Oo. Dito naman po is yung sulat niya po sa lola niya and sa kapatid niya pong babae. Ito po yung sulat niya sa lola niya. Ito po yung sulit niya. Yes po. Tapos nilagay na lang sa malaking tarpaulin, no? Para Opo. ano, So, kita. nandiyan po yung hinahabili niya yung mga gusto niya ipadala po. Kasi during po niya, nasa Hong Kong po kasi siya, na-exile siya. Na-exile po siya sa Nasa Hong Kong na siya. Opo, nasa Hong Kong. Mm. Tapos para nagkukwento po siya dyan sa lola niya na natuto siya mag-bike. Okay. Oo. Bata pa siya niyan, ma'am, na siulat niya. Opo. Mm. Ano po, itong yung mga naka-display na po na yan po yung nakalagay dito sa sulat. Okay. So, ito yung mga sinulat niya na Apo. dito. Yung mga parang hinabili niya na dalin sa kanya, ipadala po sa kanya. Galing ano, talagang well-documented pala, no? Oo. Ito naman po kasi nandiyan po nakalagay yung mga letters niyo po eh. Dito po, sa loob, yung mga letters Ayan niya. yung mga letters. Dito, mga original yan, ma'am, Apo. nandito. Wow. Oo. Ito naman po yung letter niya po kay Neneng. Letter niya kay Felicidad, Neneng. sa kapatid niya pong babae. Neneng po ang pangalan. Yung nickname niya po. Ang nakalagay po dyan, pinapagalitan niya po si Neneng kasi hindi niya po gusto yung baro na pinadala nila kay Aguinaldo. Ang sabi niya po, ang baro na 3 decolor ay hindi ko gusto. Oo. Masama ang pinadala mong ito. So, ibig sabihin lang po nun parang sobrang meticuloso siya. Oo, The way he meticuloso. dress po. Oo. And, Oo. meron din po dyan na ang sino mang dalagang kakilala mo o mga friends mo na dalaga na nagpapaligaw po, if wala pa daw pong napapatunayan yung mga lalaking manliligaw sa mga kaibigan niyang babae, is wag daw po munang sagutin kung wala pang napapatunayan sa bansa natin. Stricto pala, no? Kaya, taas mo General, ng no? standard niya. Oo, ang taas ng standard, no? Grabe, no? Yes po. Oo. Mahirap pala maging kuya si ano, Opo. Parang hindi ka na po magkaka-boyfriend. Dito po,
Ito naman Paikot-ikot po. tayo dito, ma'am ah. Opo. Ito naman po yung mga sandatang ginamit po nila dati. Ang mga sandata, It's- dito na. Yun. Mga sandatang pandigma. Ayan. So ito ma'am talaga, mga halos original po ito, walang Yes po. replica, no? Opo. Galing, ano? Talaga na-preserve nila, ma'am, ano? Opo. So ito yung tsura, guys, dito sa mismong Aguinaldo Shrine yan. So marami pa tayong makikita dito. Yes po. Ito naman po yung mga shoes niya. Dito po, ma'am. Ito po. Ito po yung mga sapatos niya po. Yung brand po is ang Tibay. Ang Tibay. Yes, sir. Ayun po ang pangalan ng brand. Opo. Meron pa ba ngayon yan, ma'am? Wala na po. Parang hanggang 1960s lang po ata sila. Kasi hindi na po hanggang naituloy. Hanggang 1960. Sayang, ano? Parang ngayon, ito yung parang mga hash puppy, no? Yung Opo. ang itsura niya. Dati po pag may ganyan daw kayo, may kaya po kayo. May kaya. Galing, ano? Tapos dito sa kabila. Yung camping set niya po. And Ah, yung camping? boots niya po. Yes po. So, ibig sabihin, nagka-camping din pala siya, no? So, ito po yung Ibig upuan. sabihin, uso na pala yung camping Oo, dati. uso na. Wow. So guys, ito nagka-camping din pala si General, oh. Ayan, makikita natin dito yung ano niya, lutuan. Yung mga inuman. Kasi ito, ang galing. Opo. Ibig sabihin may camping na pala Meron. nung araw. Asa yung tent niya? Hindi ko alam. Walang recover. Wala. Oo. Ito po yung presidential sash niya. Presidential sash. Ito po yung favorite. Yan po. Talagang lumang-luma naman, no? Opo. Kasi Galing. naging president po siya 1899 hanggang 1901. 2 years lang. 1899 hanggang 1901. 2 years. Ito po yung handkerchief niya po. Ito po yung campaign materials niya na ginamit yun nung presidential election. Ito Yan yung po. ano niya, yung parang ano niya, Camping material. camping material niya. Ang laki, no? Ang mura pa nga po, 20 centavos per 20 centavos na copy. Ang galing, ano? Tapos 2 pesos a year. Yung subscription. Ang galing. Ang mura. May subscription pa, no? Ayun, no? Guys, makikita ninyo dito banda, may subscription na ng ano. Parang ano lang, parang Spotify lang, no? Parang Or Netflix. Oo. Oo. Ito naman pong cigar box, hindi po kay General Aguinaldo yan kasi hindi naman po siya naninigarilyo. Okay. Para po yan sa mga bisita niya po. Ito. Opo, Itong mga mga tabako na tabako. to. Oo, para sa mga bisita ni General. Yes, Just in case sa mga naninigarilyo, yan, may bibigay sila. Yes, po. Yung kalikot po, yung, alam niyo po yung nganga. Nga. Apo. Oo. Yun po yung pinangka-crush po ng Bethel. Oo. Yan. Ito Ito. po yung ginagamit nila. Ito. Yes. Mm-mm. And ito po, ano lang naman po, yung ceremonial key lang naman. Ceremonial key. Yes. Okay. Ayan po, chess. May yun. sa chess. Ay, and then, ano niya, ginagamit Apo, din niya. Ginagamit niya din po. And then yung mga canes niya po. Ito yung mga baston. Apo. mga Dati po canes. kasi, hindi, kapag may ganyan ka po, hindi ibig sabihin parang hindi mo na kaya maglakad or may Oo. problema ka. Parang sign din po siya na may kaya ka. Oo, prominenteng tao, opo, ganun. ang tawag sa kanila, pag may ganyan daw po, ang tawag sa kanila is Don. Mga don, Opo, may mga mga- araw, no? Galing, ano? Yes po. Parang mga senyorito, gano'n. Oo. Ito naman po is yung resting stone niya po. Resting stone. Sa ano po yan, Palanan Isabela po. Pala ng Isabela pa galing? Opo. Oo. Doon po kasi siya na-capture ng mga Amerikano. Dun sa Isabela. Sa Isabela. So ito ma'am, ano lang to, replica? Original po. Original? Oo. Resting stone. So dito siya nagpahinga. Yes po. Oo. So hawakan ko Parang ano na rin. Oo. As dito naman po, actually hindi naman po siya yung pang battle po. Kasi ito pong dalawang sword na to is for pang ritual. Pang ritual po siya. Ayan po, may sibat. Tapos ito pong tawag dito is yung Chris po. Ibig sabihin po dalawang blade sa magkabilang gilid. So ito po is bigay ng isang datu sa kanya. Oo. Parang bilang sign of friendship kasi po yung anak ng datu na isang prinsesa at yung anak po ni General Aguinaldo na si Maria is mag-classmate Okay. sa States. Ang galing, ano? Yes po. Busisi rin ng ganyan, ano? Saan na po tayo? Sa taas na po. Sa taas na. Okay. So, Bigay proceed ko na na tayo po sa kayo taas. kay Andre. Ayun. Ay, kay Andre. Yes. Sa iba-iba. Papasa na ako dun sa kabila. Ito po makita natin, itong hagdan po na to is original po to since 1845 simula nung ginawa yung bahay. Okay. Yes po. So kaya po tayo may carpet kasi po medyo luma na yung kahoy. So sa gitna lang po tayo Sa gitna tayo dadaan. So tara sir, pasok tayo.
Dito pa lang sir, makikita natin, no? Napaka ano nung pagkagawa ng balustre, intricate no? po ng detalye. Madetalye. Yan guys. Nararanasan natin umakyat dito sa mismong hagdanan. So, magsisimula tayo sa kaliwa, sir. Kaliwa. Sa east wing tayo ng bahay. Ayun, sige. Yan. So, itong east wing po ng bahay, dinagdag to nung 1900 para po i-accommodate yung mga anak po ni Emilio Aguinaldo. So, for starters, sa tower, ito naman po, 1920s natapos. 1920s. Yes po. Okay. Pero yung mga kwarto po dito sa taas, nandito sa third floor natin, yung library. And then, fourth floor is kwarto ng panganay na lalaki na si Miguel Aguinaldo. Miguel Aguinaldo. And then, sa pinaka fifth floor naman po, kay Emilio Aguinaldo Jr., bunsong lalaki. Naman yun. Then, 6th and 7th floor, yun na yung view deck. Doon po Okay. sa view deck, makikita nyo yung Cavite, tsaka hanggang Manila po. So, ibig sabihin, sir, ang taas pala nito, no? Mataas po Oo. siya, sir. Kasi kung titignan mo dun sa may baba, parang mga around mga fourth floor, mga ganun lang, no? Pero yung pinaka main house, parang technically, second floor lang. Second Sa floor. tower lang talaga siya umaangat. The rest is attic na, tapos itong third floor nakakonekta dun sa may Oo. sa mismong bahay. Galing, ano? Tsaka ang liwalas niya, Sir Yes po. Andre, no? Opo, kasi ano rin po mataas yung ceiling Ang niya. taas ng ceiling, ano? Kaya po, meron siyang proper ventilation. Oo. Nagsisirculate talaga ng maayos yung hangin. Ang galing niya kasi doon pa lang parang sinulubungan tayo ng hangin, eh. Oo. Yan. So, ito, pagpasok po natin, itong hallway na to, puro sa kwarto naman po ng mga anak niyang babae. Ah, ito. Yes. Oo nga, no? Bali, apat. Tatlo lang po. Ah, tatlo. Yung dalawa po sa dulo, medyo mas malaking kwarto yun. Ah, okay, sige. Dito Ito po pong, tayo. ito yung unang kwarto. Ito po kay Cristina Aguinaldo. Cristina Aguinaldo. Yes po, bunsong anak na babae. Siya ba yung nando doon, sir? Sa ano? Yes po, sa picture po. Ay, oo. Original na picture niya. Mm. Ang galing, ano? So, ibig sabihin na preserve nila, sir, nung ano, yung mga picture. Yes po. Pati ito, sir, original din po ito, mga Opo. kuwan. Kaya po yung mga ano dito, off access na po kasi Oo. hindi na po siya pwede hawakan, baka maano po yung mga furniture. Oo, kasi mga ano na, antiques na. Yes po. Oo, guys, ito bawal pala pumasok doon sa may loob. Kaya rin po kwarto. kaya po may carpet din po tayo para hindi po magasgasan yung ano. Ayun Yung nga, sir, napansin ko pinaka- yan, no? May mga carpet dito na ano. Ang galing, ano? Then, papansin po natin, meron tayong dalawang mesa po dito sa hallway na to. Ito pong mula mesa na to is 300 years old na. Wow. Yes, sir. 1720, the year 1722 siya pinagawa. Then, gawa siya sa Kamagong, which is Philippine ebony. Tapos meron siyang mga ivory inlays. Wow. Mga tas ng elepante. Ang mahal nito, sir, ano? Opo, nung araw. Kasi po noon ng ivory, ano siya, parang exquisite material po eh. Oo. Gaano kaya kabigat to, sir? Ano Ang bigat. natin, napaka-dense po ng Oo. ano eh. Mabigat Ang po bigat. talaga na ano. Ang bigat, na, sir, oh. Tsaka ano rin po to, wala siyang ginagamit na pako. Oo, ang bigat. Lahat po is interlocking wood pieces lang, wood joinery bali. Oo. Ang galing. Tapos hand-carved din po yung mga Mabusisi, detalye niya oh. sa paa. Sa mga binti po pala. Yun. 300 years. Yes, Oo. Yung isa naman po na mas maliit, medyo mas detailed yun, pero mas luma na yung itsura niya. Oo. Tapos dito naman po sa side natin, yung mga bintana, mga kapis, yung mga lumang bintana po. Kapis. Oh. Ang Kapis. lalaki, sir. Yes po. Pag sinara po siya, ayan, gawa po Ay, siya ganun. sa seashells eh. So, ako Ah. nag-stock na naman. Ayun. Ayun. Ayan. Pagka ano po ang sinag ng araw, tapos mainit, pwede po nila isara to, pero yung liwanag pumapasok pa rin. Oo. Tapos pag kailangan naman po nila ng hangin, meron silang bentinilya sa baba. Benta nila. Ayun, ang galing. Ang misconception po dito ng mga pupunta, ano daw to bintana daw to ng mga bata. Dito daw sa silip. Pero ano po to, parang pasokan ng malamig na hangin. Ventanilla. Ang galing, ano. Talagang na-maximize yung, yung na to. Yung space yung po. Space, oo. Hindi lang ito sarado. Lahat pala bukas. Yan. Tapos ito naman pong gitnang kwarto kay Maria Aguinaldo, pang-apat na anak ng Maria Aguinaldo. Aguinaldo Oo. family. Ang laki, no? Yes, Ang lalaki ng kwarto. Yung mga gantong kwarto po ngayon, parang siguro mga master's bedroom na sa mga Oo. Kwarto pa lang yan, ha? Ibig sabihin talaga, sir, talaga may kaya sila. May kaya po talaga. Mayaman po ang Aguinaldo family in a way. Mm-hmm. Kasi po, marami silang businesses nung kapanahonan po nila. Mm-hmm. Even before po ng Philippine Revolution. Ngayon, may mga picture pa, no? Original, Yes, po. no? Ang fun fact po about kay Maria Aguinaldo, yung mga anak niya po, ipinangalan sa mga Disney princesses. Since tong part po ng bahay na to, dinagdag na siya 1900s na. Meron na rin siya mga modern amenities. So, yung noong 1900s po, like example, sa restroom po nila is meron na silang hot water, tsaka may shower na rin po, bathtub, mga ganun po.
Ibig sabihin, may bathtub na pala dati. May bathtub na po dati. Oo. Tapos ano rin no, sa bahay po na to, yung example po sa ni Emilio Aguinaldo, yung restroom niya po doon may sarili siyang bidet. May sariling bidet. Yung bidet po noon is parang Japanese style eh. Hiwalay po siya sa toilet. Tapos doon hugasan lang ng pagkatapos po dumumi gano'n. Ang galing. Oo. Tapos ano rin po yun, parang if I remember correctly, hot and cold water din yung nun. So naman po, itong parang pintuan na to. May pintuan pala dito. Opo. Hindi lang po halata. Siya po ay butikin or medicine cabinet. Medicine cabinet. So guys, meron pala dito medicine cabinet to. Hindi ko napansin sa may gilid. So ito sir, mga original pa rin. Original pa rin ho yan. Pero wala na po siya mga laman ngayon. Ito mga Ocusol ho, isotonic. Yan po yung parang eye drops, eye lotion. Kasi sa mata? Katarata po. Oo. Ito. Ocusol. Ayan. Then, itong rubbing alcohol naman po sa baba. Ayan. Ito rubbing alcohol. Yes po, rubbing alcohol. Ngayon, si Emilio Aguinaldo, naniniwala siya dati na kapag nag-rub daw tayo ng alcohol sa buhok natin, hindi daw puputi yung buhok. Wow. Pero pag ginawa natin yan, baka makalbo tayo. Yun lang. Oo, kasi matapang na ngayon yung chemical Oo. Tsaka yung mga bote dati, sir, ang cute. Pero may mga presyo na yan ngayon, sir. Yung mga ganyan, mga bote na ganyan. Kasi ito, talagang na-preserve talaga, sir, ano? Tsaka hindi mo siya mahalata na may pintuan na medicine dito. cabinet po. Kasi pareho lang din yung kulay ng wood. Tapos ano din po. Ang parang indicator niya lang po is parang nakaangat lang. Oo. Saka siya mapapansin na. Tapos meron po tayong blue na bote dito. Blue na bote. Ito Ano po. po ito? Yan ay bote ng gauze or gasa. Bote ng gasa. Opo. Kasi po yung gasa na yan, galing po yan sa loob ng tiyan ni Emilio Aguinaldo. Naiwan po yan sa loob nung inoperahan po siya sa appendicitis niya. Opo, binuksan siya ulit para lang kunin yung gasa. Oo. Ibig sabihin, sir, parang may pamahiin, parang ganun sila na yung inaano nila, pinipreserve din nila yung ano. Not that I know of po, pero siguro parang souvenir na lang from a Oo, ang galing ano. experience na medical malpractice noon. Oo, ang galing guys, ito. Yung dati kasi nung unang panahon, parang yung pati yung mga pusod, ano, yung Kinikip pa nila. kinikip na. May mga paniniwala eh. Opo. Hindi ko alam kung bakit, pero comment nyo na lang dyan guys kung ano, kung bakit tinatago yung mga ganun. Kasi naabutan ko rin yun eh. Mga nagtatago po. Nagtatago ng ganun eh. So, ito naman yung pinakamalaking bedroom sa East Wing. Ito yung kwarto ng panganay na babae. Pangayon, ang Yes laki. po. Ito po kay Carmen Aguinaldo. Ang laki niya, no? So guys, ito, makikita natin dito yung mga painting. Painting ba to, sir? Yes po, painting yan, Painting, sir. no? Parang ano na siya. Na sobrang tagal. Nag-iba na yung kulay niya. No? Kasi ito, may upuan dito. Tingin kong bigat din na ito. Opo. Original lahat na, sir? Opo. So the same way, kamagong po, then ivory inlays. Tsaka ito, sir, ang haba, Opo. ano yan? Parang resting chair ho. Oo, ang haba, tapos patong yung paa. Ganun. Ito, sir, ito po yung... Ayan po si Amorfina M. Herrera. Anak po siya ni Carmen Aguinaldo. Siya po ay Chief Justice natin noon. So sila na yung mga generation. Yes po. Si Miss Amorfina po, namatay siya just in 2020 po. 2020 po siya 2020 lang? Opo. Nito lang pala. Opo. Yan. Tapos ito po yung isang kapares na mesa. Ayan po, may date pa siya kung kailan siya ginawa. Ay, 1722 1722 po. 1722 guys, 300 years na po. 300 years, Ibig sabihin, isa rin to sa mga nakasaksi, no? Opo. Nang lahat ng nangyari dito sa bahay na to. Oo. Ibig sabihin, nandito na siya. Opo. Oo. So, papansin din natin, since sobrang luma na rin po, yung ibang mga ivory niya, nagbitak-bitak na, natanggal na. Ayun, no? Tsaka yung mga pyesa niya po, ano na rin, brittle na. So, ibig sabihin, sir, ito ivory. Opo. Ivory Ito yung inlays na. Ito pong mga ano. Puti po. Oo. Yan. Mga white. Yes. Napakadetalyado na ito, sir. Opo. And doon pa po, ang ukit nun, by hand. So, Mano-mano. mano-mano po talaga. Oo. Yan. Tapos, ayun po yung mga restroom po nila. Connecting rooms po siya. So, dito po is yung parang toilet lang. Then, dito naman is yung pinaka-bathtub po, tsaka yung liguan. So, ito yung parang washroom, then liguan po. So, yun guys, nakaseparate pati yung kanilang toilet and then yung kanilang bathtub. Ayan. Ni dito. Ayan. Talagang mayaman. Yes, sir. Kasi nung araw, pag may ganito kasi, mayaman talaga Opo.
Tsaka yung ano po, yung pinaka-design ng part ng bahay na to is heavily inspired po siya in European designs. European. Opo. Especially po dito po, example sa kwarto ni Carmen. Papansin po Dito natin. sa likod. Ang loob ng kwarto niya, parang loob ng isang palasyo ba? Parang palasyong nga talaga, sir, no? Grabe. Hindi mo mapaniwala, no? Opo. Tsaka papansin natin, ang dami rin ng salamin. Noon po kasi yung salamin, ini-import pa sa Europe. So, mamayaman lang po na pamilya talaga nakaka-afford. Ng mga salamin na ganito. Opo. So, kung may maraming salamin sa isang bahay, kung kwarto pa lang po, napakarami ng salamin, ay malamang, saksakan mo talaga ng yaman. Grabe, no? Opo. So, yun guys, ito yung pinaka-hallway, oh. Yan. European inspired pala ito. Itong bahay ni General Emilio Aguinaldo. Dito, sir, ano pong makikita natin? Itong balcony una to, ang tawag po dito sa balcony na to is balkonahin ng mga makasalanan. Balkonahin ng makasalanan. Opo. Nagulat ako sa mga tawag. Kaya ako tinawag ni Emilio Aguinaldo na balkonahin ng makasalanan kasi dito sila nagmi-meeting pagdating sa mga political and military strategies. Sige, silipin natin. Yan po yung... So guys, yan daw yung balkonahin ng mga makasalanan. Grabe, no? Yung tawag, no? Kaya rin po makasalanan kasi yung mga anak po ni Emilio Aguinaldo, dito po nanonood pag may nanliligaw sa baba. Ay, ganon. So, naniniwala po si Emilio Aguinaldo na yung mga nagliligawan is napupunta sa kasalan o kaya makasalanan po. Makasalanan or kasalan. Hanip na yan, no? So, sir, doon may nakita ko, ano po yun? Parang sa... River po yan. River. Okay. So, guys, may river na doon, no? Tayo makikita. So, ito pala, makasalanan pala itong lugar na to. So, saan po tayo, sir? Sa main house na tayo, sir. Sa main house. Okay. House na. So, yun, guys. Talagang marami tayong natututunan ngayon dito kay Sir Andre, no? Natutuwa naman ako dahil talagang iniikot tayo dito ni Sir Andre sa sa mismong bahay ni General Emilio Aguinaldo. So ngayon, bago po tayo pumasok ng main house, noon po, customary na bago po pumasok ng bahay, inuubad yung mga hats or mga cups po nila. So meron tayong hat rack yung bahay po. Ito po is hat rack. Yan. Dito po nila pinapatong yung mga hat bago po sila pumasok. Ang misconception naman daw dito noon, sabi po ng mga ilang bumibisita, dito daw nilalagay yung mga pagkain bago ipasok sa loob. Hindi ho. Dahil wala ho silang kusina sa baba. Ito po is hat rack. Ibig sabihin, dyan mo nilalagay yung mga pagkain. Pero hindi yun. Hindi yun. Ano lang po to, lalagyan na lang ng mga sombrero. Ngayon, ito pong pansin po natin, buong panel po na yan. Nabubuksan po yan. Pintuan po siya. Papansin natin parang merong awang sa likod. Oo. Yan po. Kasi po yan, balkona ipapasok ng kwarto ni Emilio Aguinaldo. Ay, so ibig sabihin, sir, ito, nabubuksan to? Ako po nabubuksan. Kaso mabigat, kaya ano lang ho. Static na lang ho siya dyan. Grabe, no? So, ibig sabihin, dito may shortcutan. May shortcutan. Papasok mo ng ano. Hindi ko alam yun Para kasi simple lang siya. Opo, simple lang. Alam po tignan. Pag akit nyo, hindi nyo po mapapansin. Oo. Wait lang, silipin nga natin dito sa gilid. Sa gilid po, mapapansin nyo. Ayan. Ayun! Ayan, Oo. So yun guys, yun nga, meron pang veranda, no? Ang dami. Sikreto marami pa pong secret passage dito. Then ito naman, no, pansin natin, meron tayong painting po dyan. Yan. Pag akyat po natin, painting sa taas, tapos meron pong dalawang bintana. Yan pong bintana na yan nakakonekta sa kanyang main office po, ni Emilio Aguinaldo. Opo. Yang sa likod ng painting. Yes po. Para nakikita po ni Emilio Aguinaldo kung sino paakyat ng hagdan. Ay, grabe. So, ibig sabihin, sir, dito dumadaan si Emilio Aguinaldo sa gilid. Meron po siyang, dito po. Sa may likod? Sa may likod po. Dahil office niya po yan. Kasi konektado po itong... Dito naisip ko dito mag-ano siya. Sa office, konektado dito sa may parang pinaka-access sa tower. So ibig sabihin sa loob, may sa loob. Yes. Ang galing, no? So yun guys, medyo madilim lang Pero mamaya, makita natin yung ano niyan. Yan. Tapos ito ang main house. Ito. Yan. So medyo malaki. Ang laki! Malaki ang main house. Nagulat ako. Ang laki! Kasi technically, ito is function hall. Oo. Function hall po. Pagka may mga party o mga event, dito po nila pinaganap yun. Then, ito na po yung parang pinaka-kwarto ni General Emilio Aguinaldo. Ito na po yung pinaka-kwarto. Pasok lang ako para sige, lapit nyo. Yan. So, ito po yung master's bedroom. Master bedroom. Medyo madilim lang siya ngayon, pero meron siyang 4 na secret passages. Yung unang secret passage po is yung nasa parang veranda o sa gilid. Ayan po, so makikita natin sa... Ito, dito.
Yung lagayan ng mga sombrero. Sa lagayan po ng mga sombrero. Oo. Then at the same time po, doon naman sa dulo, yung cabinet po na may salamin sa pintuan. Ah. Pag binuksan mo yan, nakakonekta po yung cabinet sa pader. Oo. Tapos may bintana po siya sa likod, palabas ng bahay. Grabe, dami pala dito mga lagusan ah. Yan, sa dulo naman po, isa pang lagusan, pinaka-corner po. Yung nakabukas po na pinto na yan, may hagdan po yan pababa. Papunta ng bowling alley, tsaka ng swimming pool. Ayaw kanina sa, Opo, sa may ground. Yes. Galing, May pintuan, may panel po yun sa gilid na pag tinulak, pabubuksan po papunta ng bowling alley. Galing, sir, no? Then, ang trapdoor naman po niyan, pwede nilang ibaba. Tapos, papasok naman po para diretso siya ng veterans hall po dito sa gilid. So, marami po siyang access way. Then, ang huli po is nandito. Ito sa po. gilid po nung ano. Ito. Yan, space po na yan is papasok po yan ng veterans hall din, diretso ng kusina, tsaka nung entrance sa bomb shelter. So, ibig sabihin, sir, pagka nilusob to, marami pala siyang Marami siya escape, pwedeng taasan. Oo. Oo. Yan. Tapos ito pong Pilipiniana na to sa kanyang pangalawang asawa. Kay Maria Agoncillo. Maria Agoncillo yung taga Batangas? Yes po, yun Ayun. yung pangalawa niyang asawa. Taga Batangas. If I remember correctly, yun po yung ginampanan ni Nora Honor sa pelikula. Ang laki, sir, ng salamin, no? Opo, malaking salamin. And ano po yan, dalawang salamin. Ang laki ng salamin, no? Ibig sabihin, sir, yan, ang mga original yan. Original. May salamin talaga sila, ano, dyan, Apo. ano? Ano, Inilabutan talagang- ako, ah. Ay, So, yun, guys, ayun yung likod. Nung mismong, parang, ano po ito? function hall. Function hall. Yan, yan yung pinaka-function hall. Napakalawak. Kasi, pumasok ako sa mga ganito, ito na yung pinakamagandang nakita ko Opo. na bahay. Maano yung talaga na affluent yung pamilya. Opo. Yan. So, sa taas naman po natin, meron tayong wood carving dito po. Okay, wood carving. Ayun, Ito ayun na. nga, no? Yung wood carving po na yan, yan yung League of Nations panel. Kasi po si Emilio Aguinaldo, pangarap niya po noon na mapasali yung bansa natin sa League of Nations. Kaya po meron siyang libreng flagpole sa gitna. Then yung kalapati po na lumilipad papunta ng flagpole, sinisimbolo niya yung Pilipinas na ready nang sumali. Okay. So guys, ayun, no? Para ma-identify lang ninyo, yung kalapate, ito. Ayan. Tapos, ito sa kabila, ito yung League of Nations po. League of Nations. Parang sa sanib siya. Sa sanib po. Oo. Opo. Yung pangarap niya na yun, natupad po nung yung Philippines nasali naman sa United Nations. Okay. Buhay pa po si Emilio Aguinaldo nung nasali ho tayo dun. Wow. Ibig sabihin, tuwan-tuwa talaga siya nun, sir, po. no? Sir Andre, no? Ayan, so, since functional po to, so maraming nagaganap na event, Mm-mm. ito po yung library sa taas. Or it also functions as yung mezzanine po. Yan. Ito, library. Opo. Yung library sa taas. Talagang na-maximize talaga, sir, Opo. yung ano. Bawat okay? space talaga nagagamit. Oo. Yan. Kapag ka may party, yung mga musicians, dyan sila umakyat para tumugtog. Ay, dito. Tapos nandito Dito yung po lahat ng mga mga bisita, bisita, no? yes. Oo, ang galing. At the same time, dyan po akyat si Emilio Aguinaldo para mag-raise ng toast. Oo, magsalita. Pinatawag ko kayo, ganun. Oo. Parang ganun ang ano, no? Ayan. Ito na po yung mga picture niya along the years. Ayan. Ito siya. Ito talaga mga original na mga photo niya, no? Opo. Mm. Okay. Papansin natin, lahat ng pillar po ng bahay Mm. is meron siyang parang shelf sa taas. Ay, Diyan ito. po nila pinapatong yung mga lampara noon. Ito dito. Yes po. Oo. Ang galing, ano? Talagang detalyado, sir. The same time, ito po is decorative shell. So, Decorative shell. Yes po. Kumbaga yung perlas ng silangan. Okay. Pag inangat po natin, pwede yan ilabas. Uy, ang galing. Ayan po. Alam, galing ah. So, ibig sabihin, sir, kahoy lang to. Kahoy lang po yan. Alam, bigat. Opo. Oo. Ano po siya, dito mo nila pinapatong yung mga floral arrangement pag may Ah. party or yung mga wine bottle. Wala akong masabi. Kaya lahat po ng may meaning siya at May the same mga time meaning. nagagamit pa rin. Mm-mm. May function po siya. Tapos ito na po yung main office. Yan. Ito ang main office. Main office. Okay. So, yun, guys, ito yung main office ni General Emilio Aguinaldo, no? Yeah. Malaki rin pala siya, Opo. sir, ano? Yun. Sa dulo, yun po ay papasok po yan, may access point siya papunta ng tower. Ah, ito. Opo. Ito to, itong ano na to. Yung pintuan po na yan. Packet sa taas. Opo. Then yung parang file cabinet po na to na nasa gitna, merong space sa likod. Diyan po natutulog si Emilio Aguinaldo pag ayaw niya may istorbo. Ayun yun, yung sa likod ng monumento na yan. Opo. Yung, oo. May papasok doon, guys. Tapos may ano, no, kalabaw. Kalabaw po. Yan, kasi po may kalabaw, it symbolizes Filipino resilience po. Mm-mm. Kaya nandyan po yung Kalabaw, ulo ng no? kalabaw, kumbaga. Parang, ibig sabihin, pinapakita dito na
Masisipag, gano'n. Opo, masipag at resilient ang mga Pilipino. Oo, tapos malalakas. Yes. Kailangan So yun natin. guys, ang dami natin natututunan ngayong araw. Hindi mo paniwala, no? Tapos tawag din po nila dito sa kwarto na to is music room. Music room. Kasi po, yun yung maliit na count po na yun, radyo po yan. Ay, ito, radyo. Radyo yan. Ang galing, ah. Ang laki ng radyo, guys. Ito yung radyo yan, ah. Sabi ni Sir Andre, yan daw yung radyo nung araw. May Spotify pa yan, sir. May Spotify pa, no? Yan. Tapos sa gitna naman po sa ceiling, ito ang yung sinag ng araw. Dun Ito, sinag ng araw. Bandila po ng Pilipinas. Yan. Ang sinisimbolo niya po yung 8 probinsya na nag-rebel po against sa mga Spanish nung nag-impose sila ng martial law dito sa Pilipinas. Oo. So yun po yung Tarlac, Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Manila, Nueva Ecija, tapos Pampanga ho. Mga 8 probinsya. 8 probinsya. Ang galing. Talagang nilagay pati dito, no, Apo. sir, sa mismong kisame, no? Ley Marshal. Ley Marshal. Oo. Contra las Provincias Day. Galing, no? August 30, 1896 po. August 30, 1896. Mm-hmm. Yung sunod na, last sculpture dito sa functional is si Inang Bayan. Ito po yung ano. Inang Bayan. Ayan siya. Si Inang Bayan. Ito si Inang Bayan. Yan. Si Inang Bayan po, parang pinirepresent niya yung pagkalaya ng Pilipinas. Inang Bayan, no? Kumbaga, in a sense, parang ating Statue of Liberty. Ay, ganon. Parang ganun yung, Parang ganon yung... motive niya. Okay, Inang Bayan. Tapos, dito na po yung parang pinaka-historic part nung bahay. Ito na po yung pinaka-historical Yes. part. No? Kasi dito na dito- ba yung, yung Opo. Winagayway? Unang winagayway ang watawat ng Pilipinas. Grabe, guys. Di ko akalain na makakapunta ako dito. Ayan, no? Diyan pala winagayway yung ating, watawat. Noon po, siya, bintana lang. Mm-mm. Bago po siya palitan at nilagyan na nung parang beranda ho sa labas. Oo. So, ibig sabihin, sir, ito yung pinag-aaralan natin sa mga eskwela. Mm. Dito yon mismo, na unang winagayway. At dineklara ang ating independensya. Wow. June 12, June 12, 1898. 1898. Parang nung bumabalik ako sa Yes, sir. elementary. Yung HECASI, no? HECASI, Geographiya. AP, yun. Oo, kasaysayan, civica. Ang galing. Alam ko, yung mga libro pa namin, nakakapal eh. Oo nga. Dito, sir. Tapos ito na ho, yung formal dining room. Formal dining Formal room. dining Oo, room. laki. Pag may bisita ho. Yan. Mm-mm. Yan. Tingnan So, natin. if I remember correctly, ito pong mesa po na to is niregalo sa Aguinaldo family noong 1942. Medyo na ang memorya ko. So, baka pwede akong i-fact check ng mga tao sa comments. No? Okay. Comment nyo na lang, guys, Opo. kung kailan niregalo, no? Oo. Tsaka yung ano rin, no? Kasi sa pagkakaalala ko, yung laki po kasi ng mesa po na to, ganyan kalaki yung puno na pinagkuhanan niya. Naraho okay. na puno. So, ibig sabihin nito, puno to. Yung table na to. Puno po yan. Oo. Grabe. Kaya papansin po natin, wala siyang parang mga segments. Isang buo lang po Isang siya. buo lang, no? Opo. Malaking lamesa. Hindi pa pwede yun gawin ngayon. Yan, ito po yung mapa ng Pilipinas sa taas. Ito yung mapa. Pansin natin, meron po tayong yung pininturan ng pula sa gitna. Ayan, yung pula. Ayan. Opo. Napansin Yan ko po ay Cavite. Ayan ang Cavite. Yan po ang Cavite. Oo. Kaganto pala, guys. Yan. Kaya siya Ayan. pininturan po ng pula para, siya kasi ang sentro ng revolusyon ng ating bansa. Dito sa may Cavite. Opo. Sa Kawit. Grabe, guys. Dami natin na tututunan kay Sir Andre. No? Oo. Then ito po, sa taas ng mga window, ng mga bintana, meron po tayong 3 painting. Ayun, painting tatlo. Yung painting po na yun, nasa pinakakaliwa, ito po ay painting ng kanyang unang asawa na si Hilaria del Rosario. Hilaria del Rosario. Or Hilaria Aguinaldo na po. Hilaria Aguinaldo na. Okay. Sa kay Hilaria po nanggaling lahat ng 5 anak ni Emilio Aguinaldo. Mm-mm. Then yung 3 anak niyang babae, ito po sa gitna, Oo. si Carmen, si Maria, tsaka si Cristina ho. Mm-mm. Yan. Then sa pinakakanan naman po, yung kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo. Maria Agoncillo. Okay. Noong kinasal po sila ni Maria Agoncillo, 60 na po si Emilio Aguinaldo nun. 60 na? Opo, tapos 50 plus na po si Maria. Okay. Opo, kasi nung time po na yon, 1930, 9 years po yun after mamatay ni Hilaria, noong 1921. Oo. Dahil po sa tuberculosis. Tuberculosis. Si Miss Hilaria po namatay siya, if I remember correctly, March 6. March 6. Opo, so 2 days ago ang kanyang death anniversary. Ibig sabihin talaga may mga meaning rin May pala meaning talaga po ito. yung May mga ano meaning, niya dito. no? Tapos yung mga parang pillar po papasok ng bahay, ay nung bahay tuloy, sorry. Nung formal dining room, gawa po siya sa 3 pyesa ng kahoy para mabuo niya yung Philippine flag. Oo nga, no? Ayun po. Ay, oo, ang galing. Ayun, no? So ito guys, makikita natin dito may
Parang ukit siya, pag ganun. Opo. Kasi ito yung... Tapos may hiwa po sa may gitna. hiwa, oh. Parang Philippine flag nga Opo. siya, no? Tapos ito yung chest table po ni Emilio Aguinaldo. Chess table. Yeah, chess table, Oo. Yan guys, oh. Mahilig po siya mag-chess. Mahilig siya mag-chess talaga, no? Tsaka bowling. Yes, bowling Oo, yun yun. po. Pampastime niya po. Mga Mga past 1920s time. na. Sabihin dito siya nakakaupo dati. Tapos, ang pinakaano po natin dito sa gilid, sliding door po siya. Yan po yung papasok naman nung family dining room naman. Family dining room. So, Opo. ibig sabihin, iba pa to. Iba pa po to. Pagka may event lang. Pag may event lang pala to. So guys, ito, meron pa pala dito. Meron pa palang family dining room. Family dining room. Nakasarado sir, ano? Opo. Pero bukas po yan dito. Sa may kabila. Makikita naman po natin. Okay, sige sir. Yan, so. Ito pong area po na to, ito pong salamin is ang salamin ng katotohanan. Ang salamin ng katotohanan. Opo. Ang laki, oh. Lalabas ang totoo dito. Oo. Kaya Kaya po- ang laki niya, no? Opo, kaya po siya tinawag na salamin ng katotohanan kasi na-mention ko nga po noon, yung mga salamin, ni-import pa nila from Europe. Yung mga salamin po kasi noon is, lalo na mga silver mirror, one-to-one reflection po siya palagi. Kumbaga, hindi niya dinidistort yung reflection nyo. Hindi niya dinadaya. So kapag tumingin po tayo, kung ano yung tsura natin, yung talaga yung lumalabas. Kaya niya po tinawag na salamin ng katotohanan. Salamin ng katotohanan. So wala na talaga, yung parang one way na ano, makikita mo pa dun sa ano, no? Hindi na po. Oo. Ngayon lang po kasi yung mga salamin na yung gawa sa plastic. Di ba? Oo. Parang inaano yung mukha Parang natin. ano yung mukha. Ang galing, no? So ito guys, oh. Ayan, salamin ng katotohanan, no? Makikita natin dito yung, ano natin, pinaka-intact, no? Walang ano sa mukha, ganun. Yes. Oo. Galing. Then yung parang pinaka-vanity table is meron siyang dalawang secret compartment sa gilid. Okay. Ay, Ayan, oh. galing. Pwede po natin buksan. Yan. Sir, ano, ayangat ko, sir, ah. Ayan. Yan. Oo, secret compartment. Lalagyanan po siya ng mga pistol. Pistol. Yes po. Tsaka yung pagkakagawa niya, sir, ano, talagang Napaka ano po talaga. napaka-busisi, no? Oo, pulido. Kasi ito po, ito lalo, ito, sir. Yes Parang po. nakapalupot na, Opo. ano, no? Kumbaga yung parang paraan po nun is yung parang pinapainit nila yung kahoy. Oo. Then ibebend po nila unti-unti. Ang hirap nito, sir, gawin. Ang hirap gawin nito, sir. Matrabaho po talaga. Yung kahoy, pupuluputin mo. Tapos sa gitna naman pong drawer, meron tayo yung sa Watout ng Pilipinas. Tatlong bituin, Luzon, Ayun. Visayas, Mindanao. Tapos yung keyhole niya po, yun yung araw. Lahat Halos ng lahat talaga, na may, meron ano, mong ano. Talagang may, ano talaga sa Pilipinas, na. Kahit po yung mga benches po dito, ayan, Hmm. mga upuan po. Ayan, meron tatlong bituin. Oo, tatlong between, no? Grabe, guys, oh. Iba yung pagmamahal ni General Emilio Aguinaldo sa bansa, no? Makabayan po. Tsaka, ano, kung naalala niyo po sa baba, na-mention po ni Ate Tindon yung isang letter niya Ah. sa bunsong babae kay Felicidad Aguinaldo. Yung sinabihan niya yung kapatid niya na, kung papaligaw ka, huwag muna pawak ng kamay mo kung wala pang napapatunayan yun sa bansa natin. Di ba? Patunayan, yun yung sabi niya dun, eh. Tapos ito na po yung family dining room. Ito yung family dining. So guys, ito makita natin dito yung ano, family dining room. Dalawa pong entrance niya dito po sa gilid, yung nakita natin Ito sa, yung entrance. ano, tapos sa kabila naman po. Tapos ito yung sa kabila. Yan, papasok naman po siya ng kusina. So may kusina pa dun. May kusina pa po doon. Malaking bahay po ito eh. Ang laking bahay. Yung pula ho sa taas yan po is water tank. Ito water Water tank. tank po. Kasi nagkaroon ng cholera outbreak ko sa Pinas noon. So, para hindi po makontaminate yung tubig, dyan nila nilalagay. Okay, dyan nila nilalagay yung tubig. Tapos pansin mo natin yung mesa, parang isa lang yung paa niya, tapos malaki. Yan. Ay, Kasi- oo, yan, no? Opo. Kasi yung gitna po niyan, hollow. Mm-mm. Tapos pag inangat po yung tabletop, dyan po dumadaan papunta ng bomb shelter. Oo, nagbababa sila ng Wow. lubid. So, ibig sabihin, ayan, pag tinanggal mo yung ibabaw na yan, meron daanan Meron pa pong baba. daanan pababa. Grabe, no? Sayang, Kaya bilang natin malapitan, sir, no? Opo, Oo. pasok Masarap sa sana bukas tingnan sa baba, no? Doon pala yung passage. Tsaka ano po yan, mention po sa amin ni si Kuya Erwel po, isa naming ano dito. Inaabot doon ng 8 lalaki para lang mabuhat yung table. Mabuhat yung, ano, yung table na yan. Ganun po kabigat. Oo. Grabe, guys, oh. Ang bigat pala nung, ano, na yung table na yun. So, yun yung passage papunta doon sa may bomb shelter. Tapos, itong hallway po na to, main hall, technically, ang tawag na po natin dito is Veterans Hall. Veterans Hall. Kasi po, dito po minimit ni Emilio Aguinaldo yung mga kapwa niya veterano nung peacetime. And nung Philippine Revolution naman po, meeting place po ng kanyang mga general. Oo. Yes po. So, since mga general, may mga dalang baril, so yung mga sandalan po, lahat is may panel sa likod na nabubuksan. Wow. Lalagyanan mo siya ng baril. Tsaka mga importanteng papeles, Grabe. mga ano. Oo. Yan. So, ibig sabihin talagang nakaano talaga Apo. siya. Sir, no?
Naka-design talaga Naka-design siya. po talaga Oo. siya for that purpose. So, Galing. dito, ito po yung pintuan niya sa kwarto. Ito may pintuan pala dito. Opo. Ito yung pintuan niya papasok po ng kwarto ni Emilio Aguinaldo. Oo. Kumaga parang emergency exit po siya para ma-access niya kagad. Mabilis siya makapunta ng bomb shelter. Oo, ang galing. So, ito rin. Hanggang doon sa may likod pala yan. Opo. Madalas nga po pag may dumadaan, hindi po nila napapansin na pintuan to. Hindi ko napansin, sir eh. Kala ko ano lang siya. Sa ano lang kasi, yung keyhole po. Oo, yung... Pag nakita niyo yung keyhole, pintuan pala. Oo. Yan. So, pag ano na po, ito na yung kusina. Ito ang kusina. Ayan, kusina. Pero yung pinaka-kusina ko kasi nasa loob pa ho, dito ho. Dyan Dito sa may yung loob. kusina ko sa loob. Yung kusina ko sa loob is parang brick oven ho siya, tsaka brick stove. Oo. So, tapos meron pang custom na yung cover ng oven na nakasulat to Aguinaldo. Oo. Pero hindi na po siya pwede pasukin kasi meron po mga ref dito na 1960s pa. Oo. Na General Electric po na ref. Galing ano. Ito pong hagdan na to papunta ng maid's quarters sa mga kasambahay. Dyan sa may taas. Opo. Tapos ito naman pong parang pintuan na to sa baba ng hagdan. Pag binuksan ho siya, makakauna-una nating mga freezer. Mga... Freezer po. mga freezer. Yes. May freezer ano. Opo. So, noon po kasi yung yellow, ini-import pa from the United States. Okay. Kasi wala po tayong source ng yellow dito. Wala rin tayong plant. Oo. So, mga mayayaman na pamilya lang po nakaka-afford. Grabe no. So, it wasn't until 1902, nagkaroon tayo ng ice plant natin sa Quiapo, Manila. Mga Amerikano po nagpagawa nun. So, ibig sabihin dyan pala yung rep nila. Ito po yung mga rep po nila noon. Galing, Dito yung lalagyanan ho ng mga hilaw tsaka bagong lutong pagkain. Tira pala. Mga tira. Tirang pagkain tsaka bagong Kaya pala luto. may screen siya. Opo, yung screen para di pasok ng langaw. Then yung paanan niya po may lata sa ilalim. Talagyan nila gasolina o kaya tubig para di po akitin ng langgam. Ito yung lalagyanan naman ng kanilang utensils, plato, platito, baso, dito po nila nilalagay. Ang galing. Then yung silong po sa baba, yung taas po nun, isa pang balkonayo or veranda din. Ito po yung taas. Yan. Oo, kita siya pero napakaliwanag eh. Oo, liwanag. So, grabe no. Yang labas po na yan, dyan po nagpapagupit si Lolo Myong. Dyan sa may Opo. labas. Oo. Kasi po pag umaga, napaka-presko po ng hangin dyan. Diyan din siguro talaga siya, nagmumuni-muni siguro Apo. dyan. Tsaka kung tutusin po, malapit kasi sa kusina eh. Oo. Pero yung space po na yun, doon po nila tinatanim yung herbs and spices. Diyan sa baba. Opo, para yung mga cooks, mga nagluluto sa kusina, hindi na po sila lalayo, doon nila pipitasin. Diyan na lang, kukunin na lang. Ang galing ano. Sa Veterans Hall po, papansin natin, mataas din yung ceiling niya. Okay, mataas ang ceiling. Kasi sa pinakatok-tok noon po, meron tayo skylight. Skylight. Opo, so natural light po siya. At the same time, dyan po, yung parang lagusan ng mainit na hangin. Dito sa may taas. Ayan guys, nakita natin dito. Meron siyang bubong doon na transparent sa itaas. Ayan. Tapos ano po, kaya pansin natin, kahit ang init sa labas, may hangin pa rin po dito sa loob. May hangin pa nga rin. Talagang ano siya, na presko. Presko talaga. Presko ang ano niya. Kaya madalas po, pag mainit naman doon, dito naman po pumapesto. Oo. So ito po yung isang secret door na sinasabi ko, nakakonekta sa kwarto ni Emilio Aguinaldo. Ano siya, parang dalawang panel na pinto. Yung nasa pinakagilid po is pag binuksan siya, Hindi na masisilip, sir, no? hindi na po masilip. Hindi na. Sinarado na po. Kasi sarado madalas po na. may mga pumapasok na estudyante pag gano'n. Makukulit. Makukulit. Oo. So, hindi mo talaga siya mapapansin, no? Opo, kasi pag bukas mo lahat ng pintuan, Hindi mo makikita na hindi po makikita. Oo. Tapos ang huling secret door, ito. May Sa secret likod po ng mesh po na to, pansin po natin para may awang. Papasok naman po siya nung extended na balcony dito sa gilid. Oo. Yan. Grabe, ang dami naman secret door dito. Talagang Oo. kung gusto niyo mawala ho sa bahay na to, punta lang kayo. Talagang maliligaw ka dito, no, sir? Opo. Maliligaw ka talaga eh. Yeah. So yun guys, palabas na tayo sa bahay, no? At dito naman, Sir Andre. So sa gilid, yan po yung swimming pool. Swimming pool. Yan, Ito. swimming pool po siya. So guys, yan, swimming pool. Oh. Silipin natin. 5 feet lang po yung parang pinakalalim niya pag nilalagyan siya ng tubig. Tapos wala ho siyang drain noon. Walang drain? Opo. So Hanggang ngayon po, mano-mano? mano-mano po siya iniigiban, mano-mano din po siya dilinisin. Hirap ng ano. Ang entrance po dito sa gilid. Oo. Ito ang entrance, Ito po, entrance ng swimming pool. Okay. So guys, ito yung entrance ng swimming pool. Oh. Pakita ko sa inyo yan. Yan yung entrance. Yan no, papasok Oo. niya. So dito na tayo sa may labas ng bahay. Opo. Sige, sir. So itong labas po ng bahay na to, ito na yung parang pinaka-backlat in a sense. Oo. Meron tayong puno ng chiko. Puno ng Chico. Ito po. Ito, puno ng Ayan, Chico. Si Emilio Aguinaldo pa ho nagtanim yan.
Wow. So matandang puno na Matandang po talaga. puno na, no? So, saksi. Saksi ho, ang Saksi puno na yan. puno ng Chico na to. Kaya rin ho Chico kasi mahilig po sila ng nanay niya sa Chico. Sa Chico. Kaya nagtanim siya, no? Opo. Then yung bahay po, again, 181 years old na. Tagal na ho. 1845, 1849 ng renovation. Oo. And through the years, habang kumbaga ina-upgrade nila, ni-renovate nila yung bahay na to, ito pong 7,200, if I remember correctly, square meters po na lupa na to. Self-sustaining po siya. Ano ibig sabihin, sir, ng self-sustaining? So, the reason po kaya siya tinawag na self-sustaining kasi lahat po ng kailangan nila is nandito na. Okay. So, lahat po ng mga puno is fruit-bearing. Santol, mangga. Then, meron po silang ilog sa gilid. Oo, yun, ilog. Hulihan po nila ng isda. Mm-mm. Yan. Then, meron silang herbs and spices sa balkonahe po dun sa kabila. Then, yung harap po ng bahay, malapit po dun sa entrance sa pinasukan natin. Doon po nila tinatanim yung mga vegetables. Grabe, no? Yeah, So, ibig so, sabihin, buhay na dito, no, Buhay sir? po. Oo. Ano talaga, lahat ng kailangan nila, hindi na po nila kailangan hanapin sa malayo. So, ibig Dito na lang kunin. sabihin, parang gusto ko na dito tumira. Apo. Sir, matanong ko lang, no? Kasi nakalabas na kami ng bahay, Yes, guys. No? Kasi dun sa loob, parang tumataas yung balahibo ko. Sir, may nagpaparamdam ba dyan sa may loob? Mga kwento-kwento. Pero ang ating senior resident po dito, si Kuya Irwel, since 2003 pa po siya. Yun. So, may mga ano din siya na... Nararamdaman. Opo. Isang beses nagpa-picture si Kuya Irwel. Binahaw kasi dito dyan. Hindi naman saan? po tumaas yung tubig. Binaha. Pero may bahaw dyan dati. Meron Meron pong sa picture na aninag na habang nakatayo si Kuya Irwel, meron po parang nakatayo na nakabarong. Baka barong Tagalog, tapos puro putik yung katawan. Nasama ho dun sa picture. Kawal, no? Opo. Or naipagdigma rin, no? Tapos Grabe, no? fourth floor naman po, habang naglilinis siya doon, nagtaka ko siya, biglang may dumaan galing ho ng kwarto ni Miguel Aguinaldo. Na nakaputi daw. Tapos pagbaba niya, tinanong niya sino daw ang nasa taas din. Wala naman daw tao doon. Lahat daw nasa baba. So, ibig sabihin, sir, may di umano, no? Di umano. Na nagpaparamdam. So, sobrang tagal na rin siguro ng bahay, sir, no? Saan pa tayo, sir? Wala Dito na ho tayo sa baba. Ayan, Okay. dito tayo. Dito tayo sa baba naman. Yan. Ang lawak na, sir. Opo, malaking lupa po talaga. Tsaka pag umagaw, napaka-presko ng hangin. Pero lang ho ngayon, pag summer, kahit alas 8, akong init. Oo. So, ito na ho yung huling himlayan ng ating unang presidente ng unang Republika ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo E. Fami. Okay. So, ibig sabihin, sir, dyan siya ngayon. Diyan po siya nakalibing. Lapitan natin, sir? Yes, sir. Oo. Pwede tayo lumapit. So, guys, ito, ang libingan ni General Emilio Aguinaldo. Ayan. Nandito. 1869, 1964 ho siya namatay. Ano ba kinamatay niya, sir? Cardiac thrombosis ho. Cardiac. Inatake ho siya sa puso. Ay, natake. 94 years old na po siya noon. 94? Opo. 94 na siya. So, 1 month po bago ang kanyang birthday, siya ay namatay. Oo. So, yun lang nakakalungkot. Live lang, the long no? life. Oo. Tsaka ano rin po, ang dami niya naabutan. Philippine Revolution, Philippine Independence, First World War, Second World War, Oo. Korean War, tsaka yung simula ng Vietnam War. Kaya talagang si General Emilio Aguinaldo talaga yung talagang respetado talaga yung ano Opo. niya. Yung legacy niya sa Pilipinas, no? Talagang pinakita niya yung pagmamahal niya sa Pilipinas. So, yan guys. Kumbaga parang dito sa labas makikita na natin yung mga Philippine flag, yan. Simbolo yan ng pagrespeto. Oo. Ganon. Tsaka ano rin po if I remember correctly, nasa Republic Act din po natin na since dambana ho siya or shrine, kasi dito nakalibing ang ating unang presidente, kumbaga sagradong lugar ho siya. Oo, sagradong lugar. May mga nagtitirik ng kandila dyan, sir, or bulaklak? Bulaklak po. Bulaklak lang. Pag birthday niya ho, yun. Birthday niya. March 22 po ang kanyang birthday. Bali, sir, ito ba yung pinaka-last part natin? Meron po, Meron ito na pa. yung huli nating ano, sa Okay, pinakagilid. sige sir, saan pa tayo? Yan, dito po. Papansin natin, meron parang tayong tatlong yung maupuan ho doon na may bubong. Oo. Tawag po natin dyan pergola or pergolas. Pergolas. Oo. Yan no, pinagawa yun noong 1920s, dyan ho nagmemerienda ang pamilya Aguinaldo. Ah, dyan. Opo. Oo. So meron silang sariling spot para lang magmerienda at uminom ng tsaa. Grabe, no? Tapos pansin natin, parang may mga pillar ho siya sa taas. Yung pinakamatangkad ho, yan po ang Luzon. Yung pinakamaliit po na nasa gitna, yun yung Visayas. Then yung medium size naman po, yan yung Mindanao. Mindanao. So may meaning din ho siya. Oo. Ito sir, papahula ko kung ano to. Sa tingin niyo ano yan? Parang ano yan balon?
Malapit to, balon. Ayan, Parang balon kasi yung ano ko eh. Di ko marami, so, ano po yan? Yan ang mga kauna-unahan nating mga laundry machine. Laundry? Laundry machine, no? Yes, no? Dahil mo nagtataka, sabi, ano yan? Jacuzzi daw, tsaka ano. Lapitan natin sir. Sige, okay lang, lapit na oo. tayo, sir. So guys, may laundry pala dito sa may labas. Akala ko balon. Yan. Ayan. So, kaya ho siya may hagdan para ma-access nila yung taas. Yan. Tapos yung baba po, kawa ho yan, or furnace. Yun. Ay, yun. Sa ilalim. Opo. So, ibig sabihin, sir, lagay silang apoy, ganun? Yes po. Kasi yung ano po nila dito, yung area po dito sa loob ng balon, meron po siyang bakal na kawa. Mm-mm. Yan. Tapos yung pugon po sa ilalim, dyan nila isasalpak yung mga panggatong. Tapos pag lalagyan po nila ng tubig sa taas, Oo. then pag kumukulo na po yung tubig, sa kanila lalagyan yung damit. Ang galing, no? Opo. Ngayon pala yung unang ano. Opo. Kasi noon, wala pa naman po sabon. Mm. So, ang hot water po ang gamit nila. Hot water So, lang. Perfect siya for disinfecting, sterilization, tapos pag breakdown po ng mga dumi sa damit. Oo. Then, ang panghalo po nila kawayan. So, mga washing machine po talaga. Grabe, no? Tingnan natin. Sa Sir, taas ako po, sige. titignan ko. Sir. Ito yun. So guys, tingnan natin, no? Ito yung pinakataas, si Babaw. Okay. Opo. Ganito yung tsura niya. Ginawa na lang ho siyang wishing well ng mga bisita. Oo, ginawang wishing well. Akala ko kasi talaga balon. Ay, may mga pera pa dun, no? Opo. So yun, makikita natin, itim. Dahil nga dati, may apoy. Opo. So nagbo-boil siya. So nangitim siya. Ang galing, ano? Tapos, dito kasi sa Kawit, ang mga naglalaba ho is kalalakihan. Mga Kasi kalalakihan. business po ng mga taga-Kawit na lalaki is paglalaba. Ah. So, nagko-commission pa sila sa mga hotel, yan, sa mga ibang bahay. Mm. So, may kasabihan po tayo sa Kawit na pag lalaki o taga-Kawit, maputi maglaba. Wow. Maputi maglaban. Basta taga-Kawit. Basta No? taga-Kawit. Ikaw, sir, taga-saan ka? Imuso ako eh, yun lang. Sayang. Oo. So, sir, saan pa tayo? Ito na yung huli. Sa Ito na huli. yun. Dito sa dilo. Dito po sa dulo. Yan. Technically ho, kasi pag-tour ho talaga, dito nagsisimula eh. Dito talaga. Opo, kasi pero madalas po kasi pagpasok po ng mga bisita, doon ako diretso. Oo. Yun. So, sunod lang po tayo dito. So yun guys, pagka pupunta kayo dito sa Emilio Aguinaldo Shrine yan, pwede nyo kontakin si Sir Andre po. Sir Andre. Oo, si Sir Andre. Ito po is si Kengkoy. Ito si Kengkoy. Si Kengkoy ho. Oh. Yun po ang tawag ni Emilio Aguinaldo dyan. Okay, si Kengkoy. Si Kengkoy, Lapitan natin. Yan. Yung statue na yan, sinisimbolo niya po or nirepresent niya yung mga Pilipino na sumagot po sa kanyang tawag para mag-revolusyon na. Yan. Oo. Kaya po, handa Tagalog. Handa Tagalog. Kumbaga, ready na po kami. Ito na. Yan. Si Kengkoy. Si Kengkoy yung tawag ni Tawag Lolo sa Mion. kanila. Handa Tagalog, 1896 guys. Ayan na. Ang tawag ni General Emilio Aguinaldo, si Kengkoy. Yan. Opo. Nakakatawa lang ano, no? Nakakatawa bigkasin, eh, no? Opo. Pero Ano eh, yung ano, Yung meaning, ho oo. talaga. No? Profound po talaga. Oo, ang galing. Tsaka ang una nating presidente, ewan ko po kung na-mention ni Ate Tin, magkasing tangkad lang ho kami. Oo, 5'3" po. 5'3", oo. 5'3" lang po si Emilio Aguinaldo. Oo. Yan. At dun ho, nagtatapos ang inyong tour ng Dambanang Emilio Aguinaldo. Ayun. Maraming salamat po. Ako Oo. po si Andre. Okay guys, bali natapos na tayo dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo, no? At marami tayong natutunan sa ating episode at paglalakbay ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits pong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours.
the